Ay. Luto tayo ng pansit. Ay. You go to the daddy. You go to daddy. Yes, si Ray. Nakakalo. Nakatulog kaming tatlo. Tapos, pagising namin, binigyan namin ng pagkain si Ray. Tapos, nagtatalo pa kami ng gusto niyang kainin. Kasi ang dami namin pinamili kahapon. May pang pansit, pang spaghetti, tapos pang adobo. Ngayon, tinanong ko siya kung anong gusto niya. Hindi niya kasagot kung ano gusto niya. Hindi na lang yung sinabi na kung anong gusto ko iluto. Ngayon, may mga available na ingredients na kailangan na namin iluto agad. So, sige ka, kung pansit na lang tayo. Tapos, bukas tayo mag-spaghetti. Dapat may work siya ngayon. Kaso, hindi kami nagkaintindihan. Hindi niya kasi rin sinabi sa akin na tinanong siya ng boss niya kung papasok siya today. Gusto niya palang gumala sa ibang city. Ngayon, medyo wala ako sa mood kasi nasira yung camera ko. Stress ako. Stress ako sa kanya. Chill lang. Sabi niya, nasira. Hindi nasira. Sabi niya ganun. Okay lang yan. Sabi niya ganun. Pero syempre, bago lang yun. Sana magawa pa. Nagagawa naman siya, I think, kasi yung pinakatakip lang naman ng lens yung natanggal kaso hindi siya nag-rotate. Tapos, hanggang pa ako saan napapagawa yun. Kasi parang hindi yata siya covered ng warranty. Araw-araw ako nagluluto dito, guys. Kasi sa Poland, si Mamo lang yan nagluluto. Dito, tunay na buhay na. Ako na yung nagluluto. Tapos, pagdating ng Diyosawa, nakain na lang siya. Yung normal na ginagawa ng may bahay. Yung siyempre, hindi ko kasi maano si Mamo magluto. Masaway. Gusto niya, lagi siya yung nagluluto para sa amin. Dito, pagluto na ako. Tapos, sabi ko nga ng Diyosawa, hindi niya kainin lahat ng niluluto ko. Kasi nga, syempre, Pinoy food. Syempre, kung ano yung menu ko for the day, yun ang iluluto ko. Hindi naman pwede pare-pareho lagi. Yung gusto niya lang kainin. Kailangan matry niya halos lahat ng pagkain ng Pilipino para pag uwi namin ng Pilipinas, hindi siya picky, di ba? Dito pa lang maano niya na, matikman niya na yung mga pagkain natin. Tapos after na to, naggagala kami doon sa resort. Ay, magbo-bowling pa pala kami. Kasi may bowling dito, guys. Mamaya, i-ano ko kayo. Makuha na ko kasi ng video. Yung dalawang phone ko, full memory na rin. So, nag-iisip ako kung bili ako ng another phone. Kasi, lately, nagtipid naman ako sa allowance ko. Kaya, kahit paano may budget tayo sa phone. Kaya nga lang, baka mag-abono pa rin ako kasi plano ko kasi bumili ng iPhone 16 na 1 terabyte. Sana makaya ng budget ko. Ayun ko sabihin kay Diyosawa kasi nahiya ako. Nahiya na ako magsabi sa kanya. Pero malalaman naman niya. Yung ano? What happened to his hand? No, what cut it? What happened to his hand? May have scratch? No. It's closed. Adan. Get a tissue. O, gina kay mami. O, dito ko na mami. Dali. Your clothes getting wet. Why you let him touch?
Necesitamos. Maybe can get me. Gatorade. Ginawa ka yung ano, yung cat food. It's very quick. I'll finish very quick. Madali lang mailuto ang pansit. Sobrang kuwan na ni Ryle, mabilis ang tumakbo, hindi na niya mahabol ang daddy niya. Doon nga po pala sa nagtatanong ng trabaho dito sa Netherlands. Guys, hindi ganun kadali mag-refer sa ngayon kasi nga hindi sila tumatanggap talaga ng ng Poland TRC sa ngayon. So, yung sa akin, parang siyempre nirecommend lang ni Josawa. Ganun ang nangyari yun sa akin. Pero, not means naman na tinanggap ko yung trabaho. Siyempre, mas priority ko yung anak ko. Hindi muna sa ngayon. Hindi ako magtatrabaho sa ngayon. Pero ang ganda ng offer, di ba? Kasi siyempre nagtrabaho ako sa Poland. Ang laki ng difference ng sahod. Tapos, parang ang sistema is OT-OT ka sa Poland bago masahod yung ganong kalaking sahod. Ang maganda lang kasi, nakakausap ko rin yung boss ni Josawa kapag may gatherings kami. Kapag nag-get together sila. Nakakatuwa. At ang maganda lang din doon, employment contract. Hindi siya agency. Pag minamalat ako, ano ba yan? Pag may alam na akong agency na pwede mag-refer ng mga kapwa natin Pilipino, i-announce ko dyan sa TikTok ko. Kasi sa TikTok ko marami tayong kababayan na nakakapanood din. Pero sa ngayon wala. Pero guys, kapag kayo may mga offer sa inyo, i-check nyo muna kung ano yung expenses nyo, especially sa bahay. Kasi meron tayong ibang kababayan na nakausap ko dito na ang liit ng sinasahod nila kasi ang laki na binabayaran nila sa bahay. Kailangan balance. I-check nyo muna. Kailangan ng ang mga sahod nyo is yun, nasa 2-3 euro or more or less ng konti, ganun. Pero pag bumaba pa yun, nasa 1.8, lugi. Tapos ang ibabayad nyo sa sa bahay is almost kalahati ng sahod nyo. Hindi siya reasonable para i-accept yung trabaho na yun. Kasi parang mangyayari, parang sa pagkain at sa bayad lang sa bahay, mauubos ang sahod nyo dito sa Netherlands. Kaya mag-accept kayo ng maayos-ayos ang sahod dito. Mama. Mama. Yun sila rin. Naglalakad-lakad. Mama. Go here? Also, this bottle can sell? No. No? Oh, never know. Tapos nakakatuwa dito guys, yung mga bote, tsaka yung mga plastic bottle ng mineral, nabibenta, tapos oil, you just go. Tapos yung gaya ng kahapon, nagbenta kami ng bote, naibili din namin halos ng mga gulay at prutas, nakakatuwa. Mahal din pala. Kaya kung marami kayong bote, tsaka mga plastic bottle dito, ayos. So mag-start na tayo ng cooking. Yan. Gisa-gisa na tayo. Madali lang na maluto itong pansit, diba? Si Ren nagkakalam. Gutom na rin si Amin. Libro. Ay. Use that? Oh, thank you. Magaling? Oh, careful.